Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie. Today, alika, pag-usapan natin itong bagong balita lang bago. Nagbabagang-bagong baga. Balita, no? Ayon nga, sikat na naman tayo guys. Ito ay galing sa Reuters, no? It is an international online media. Well, they're not just an online media, they are also one of the mainstream media sa Amerika, no? Meron din tayong mga nabasang article coming from Inquirer, no? At bida-bida na naman si Castro. Syempre, tuntua si Castro dyan, di ba? Dahil nanganganib sila, simulang umupo si BP Sara dahil gusto nga silang tugisin. Anyway, meron din tayo nakuhang video rito galing kay Ed Explanation. News Ed Explained. Diba? Dali nga. Yan, medyo ano tayo. Yan. Mamaya papanorin din natin yan guys. So, anyway, dito muna tayo magsimula. Galing kay Reuters. Tingnan natin kung ano ang komento ng Reuters tungkol sa basahin natin. Sabi rito, Philippines, Marcos drops estranged VP Duterte from Security Council. So this was posted yesterday, January 3, 2025. No, 18 hours ago. Ayon dito, Philippine Vice President Sara Duterte will no longer sit on the National Security Council after President Ferdinand Marcos Jr. Bangag, aka, signed an order removing her from the office from the agency following the bitter split between the two former allies last year. If you recall guys, no, question din ni VP Sara last year na bakit hindi siya nakakakuha ng imbitasyon dito sa National Security Council na nag-uusap-usap, no? So ibig sabihin, long before siya tanggalin, ine-echapuera na talaga siya ng National Security Council. Marcos said that the reorganization was needed to ensure that the council members uphold and protect the national security and sovereignty. Ito lang guys, no? Ito tanong ko lang, no? Between kay Bangag Jr. at saka dito kay VP Sara, sino sa tingin nyo ang walang pakialam sa national security at sovereignty? Hindi ba si Bangag? Under his leadership na wala po ang Scarborough Show sa atin. Tama ba? Scarborough Show ba nawala? Totally. Tapos pinagyayabang niya na walang mawawala sa sovereignty ng Pilipinas hangga't siya yung nakaupo diyan sa mga kiniklaim na natin. Ang sabi niya rito, the Vice President's office did not immediately respond to the request for the comment. At the moment, the VP is not considered relevant to the responsibilities of members of the NEC. Lucas Bersamin said, the Executive Secretary of the President. The council reorganization was also aimed at guaranteeing a resilient national security institution that was able to adapt a new challenge according to the order. And it was signed December 30. Anong petsa na? Ba't ngayon niya lang ito nilabas? The changes has also excluded former president from council membership and empowered Marcos to appoint other government officials and private citizens. Wow. Sara, the daughter of the former president Rodrigo Duterte, is currently facing impeachment complaints accusing her of graft incompetence and amazing ill-gotten wealth while in office. Bago to, Amazing ill-gotten wealth. She has also denied the allegation. Duterte has also said she had contacted anyway, diba? Ngayon, meron tayong nakitang TikTok video. Nasaan na yun? Ano ba ginawa ng tatay nito ni Bangag Jr. nung panahon ng ganyang Vice President na si Lopez? Na nga ba? Alam nyo ba ang noong panahon ni Marcos Sr. ay ginipit din nila ang kanyang vice-presidente na si Fernando Lopez? Yes, tama ang narinig nyo. Inuulit lang talaga nila ang bakas ng nakaraan. Malas lang ni former VP Lopez dahil walang social media noon. Kaya kaunti lang ang hawak na impormasyon ng mga tao. Kung inuulit lang nila ang nakaraan, baka nakakalimot na sila kung ano ang naging kasunod ng mga panahong yon.
Hay naku, walang kadala-dala. History repeated. So, parang ito yung sinasabi ni ano eh. Sandali. Sa post ni Dr. Lorraine Badoy, sabi niya rito, Ferdinand Sr. issued an EO. Palakayin natin guys para mas ma-appreciate nyo. Ferdinand Marcos Sr. issued EO on February 24, 1966, removing VP Fernando Lopez from the National Security Council. Years later, he declared martial law and abolished the OVP. With the office of the Vice President abolished and constitutional successor VP Lopez gone, FM Sr. was free to declare himself ruler of the country for over 2 decades, where he plundered public coffers and where our rights and freedoms were taken away from us. History repeating itself in the universe asking us, is the universe asking us if we have learned the lessons we were supposed to learn the first time. Marcos Sr. destroyed our country. Are you willing to see in your lifetime, another Marcos destroy our country after we had painstakingly rebuilt it from the ashes of Marcos Sr.'s plunder and lust for power? Are you willing to die bequeathing such a country to your children? Those are the burning questions we must answer. Diba? Kaya tuloy, sinasabi ng iba, baka ang isusunod na ni Bongbong Bangag Jr., mag-declare na siya ng ano yung de-declare niya? Martial law na. Tingnan mo, Secretary of Finance. Ilan to? Diba? Ano naman explanation dito ni ni Ted? Panoorin natin. Ang tanong po ng ilan, kasama ba talaga ang Vice Presidente sa tinatawag na National Security Council? Balikan lang po natin siguro ang kasaysayan ng NSC. Mula po nang magtatag ng isang advisory body ang mga Pangulo ng Pilipinas sa issue po ng national security, parating kasama ang Vice Presidente. Taong 1935 pa lamang, pinirmahan ni Pangulong Manuel Quezon ang EO number 3. Tinalaga si General Douglas MacArthur bilang military advisor ng Philippine Commonwealth at tinatag ang tinawag noong National Defense Council. Ang trabaho nitong council, i-advise ang Pangulo sa mga issue ng national defense. Noon pa lamang 1935, kasama na bilang miyembro ng National Defense Council ang Vice Presidente. Ang trabaho kasi ng Vice ay humalili sa Pangulo kung may masamang mangyari sa kanya. Matapos ang giyera, taong 1947 naman, binago ang pangalan nito ang Council of National Defense of the Philippines. Kasama pa rin po ang Vice Presidente sa listahan po ng mga miyembro. 1950, panahon ni Pangulong Elpidio Quirino nang tawagin na itong National Security Council. Miyembro pa rin ng Vice Presidente, mga miyembro ng Gabinete ng Pangulo at ilang piling opisyal ng Senado at Kongreso na may kinalaman sa national defense. Pero taong 1987 nang talagang palawakin ang trabaho ng National Security Council sa pamamagitan ng Administrative Code of 1987. Advisory body po ito sa mga issue ng domestic, foreign, military, political at pati po economic, social, and educational. Basta't may kinalaman daw sa national security. Ito pa, trabaho po ng NSC na i-analyze ang mga pangyayari dito at sa ibang bansa para makabalangkas ng polisiya ang pamahalaan. Ang mga miyembro nito, ang Presidente bilang chairman ng NSC, ang Vice Presidente at ilang piling miyembro ng Gabinete. At meron pang mas maliit na grupo sa NSC ang tinatawag na Executive Committee. Ito po ang mismo nagbabalangkas ng mga polisiya sa pagmamando ng Pangulo. Panahon ni Pangulong Fidel Ramos, pinalawak ang membership ng NSC at dinagdag ang mga kalihim ng DOST, DTI, Finance, DNR at pati ang NEDA. Ngayon, taong 2001, pinalawak pa ito lalo ni Pangulong Gloria Arroyo. Lahat po ng mga dating Pangulo na buhay pa ay sinama na rin sa National Security Council. Pero bago magtapos ang 2024, yun na nga, nagbuwas ng membro si Pangulong Marcos. At sa kanyang mga tinanggal, ang tatamaan talaga ay si VP Sara Duterte
at ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Ang mga former presidents ay hindi na po kasama. Sa unang pagkakataon, sa loob po ng halos 9 na dekada, 89 years, ang Vice Presidente ay hindi na po kasama sa highest advisory body sa national security. Sadya ba ito? Ganito na lang po. Ang dating Pangulong Duterte, ilang beses na po kasing nagparinig na maaaring umalma ang mga sundalo laban sa Marcos administration. At sa isang punto, nagtawag pa siya ng secession ng Mindanao. At si VP Sara nga, inanunsyo dati na may kinontrata siya para patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya kung meron daw mangyayari sa kanya. Kaya't maaring kung problema na sila sa personal security, maaring hindi komportable ang Pangulo na isama sila sa mga usapin ng national security. Pero kung tutuusin, hindi naman po talaga kailangang So ibig sabihin, kung hindi nga komportable itong si Bangag Jr. tungkol diyan. Ito naman ngayon yung mapaiisip ka. Para tuloy sinabi ni Bangag Jr. na totoo yung sinasabi ni VP Sara. Na meron nga pagtatangka sa buhay niya. 'Di ba? Tama rin naman yung sinasabi ng iba eh. The way they interpret yung sinabi ni VP Sara is only to put a security sa kanya. Na if something happens to her, alam na kaagad natin kung sino yung mga mastermind. Diba? Oh. Sige nga. Normal na tanggalin sa NSC ang mga ito dahil matagal na rin pong hindi pinapatawag ang National Security Council. Isa pa, anumang oras naman ay maring pulungin ng Pangulo ang kanyang security advisors na hindi naman kinoconvene ang NSC. So sa madaling salita, malamang na ang paglabas ng Executive Order No. 81 ay isa lamang politikal na mensahe na gustong ipaabot ng Malacanang sa kampo ng mga Duterte. Ano pa nga ba? Ano pa nga ba? Meron pa bang iba? Diba guys? Meron pa bang ibang rason? Siyempre, sila may control eh. Sila may pinakamalaking control eh. Kaya para sa akin, kung dumating man yung araw na si VP Sara, no, kung tutuloy man siyang tumakbo by 2020, dapat first order of business, maimbestigahan lahat ng mga pinagagawa nito ni Bangag Jr. during his presidency. Siyempre, mag-uumpisa dyan yung mga korupsyon na nangyari while he's in office. Hindi ba? Oh. Yun yung una natin lahat ng cohorts niya, lahat ng cronies niya, gaya ng ginawa ng tatay niya, dapat lahat yan mapag-usapan. Dapat yan maimbestigan during sa time na matuloy man na maging presidente. Kasi hanggang ngayon, wala naman certainty na tatakbo si VP Sara as president. We're hoping and praying na talagang hindi niya tayo bitawan, di ba? Na tumakbo siya by 2028. Yun yung kinakatakot nila eh. Yun yung ayaw nilang mangyari. Because definitely, baka gaya ni Cory, sa panahon ni Cory Aquino, isa sa mga ginawa ni Cory is paimbestigahan lahat ng korupsyon sa panahon ni Marcos Sr., no, ni Apo Lakay. Sana gawin din yun ni VP Sara. Maimbestigahan lahat ng korupsyon, lahat ng pagnanakaw, at mapakulong lahat ng mga involved dito sa korupsyon sa panahon ni Bangag Jr. Diba? Kung kayo tatanungin ko, very acceptable ba ang pagtanggal kay National Security, kay VP Sara after gaya nga ng sinabi nito ni Ed, diba? After 89 years, ngayon lang nagtanggal, ngayon lang tinanggal sa National Security Council. Actually, mali pa nga kasi hindi niya nabanggit dyan. Nung panahon ni Bangag Sr., ni Apo Lakay, tinanggal din ang kanyang Vice President na si VP Lopez. Correct na lang natin tong si Ed Lingaw. No 1960s, tinanggal ni Apo Lakay
ang kanyang vice president din sa National Security Council. So, hindi first time para sa isang vice president na matanggal under sa Marcos administration. Kitang-kita natin dito yung yung pagkapraning na ni Ibangag Jr. Maliban dyan kasi, alam niyo naman, we all know naman na very strong ang opinion ni VP Sara na ino-oppose niya na merong mga other other decisions ng presidente na hindi niya sinasang-ayunan. One of which is yung pag-welcome sa mga Afghan refugees tapos dito ipaprocess ang kanilang US citizenship before ipadala sa Amerika or US visa before ipadala sa Amerika. Kung tutusin, marami na pong Middle Eastern countries ang hindi sila ina-accommodate. Bakit ang Pilipinas yun ang ginagawa? By proximity ba? Or what? We don't know. But definitely, it is something that VP Sara herself opposed. Not even VP Sara. Even Senator Amy Marcos, inopposed niya yun. Kayo ba? Agree kayo doon? Kahit hindi kayo member ng National Security Council? Diba? Paano kung isa sa mga napasama doon hindi naman talaga ng Amerika? Hindi naman nila bibisahan. Paano kung isang member ng Taliban? Paano kung naging spy ng Taliban? Naintindihan niyo yung concern ni VP Sara tungkol sa. It's not about not being humanitarian, no? It's about the security. Unahin niyan security ng Pilipinas before anything else. Diba?